Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bibles and let's open up in the book of Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verses 1 to 4. Okay, so magbasa tayo mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Praise God. So let's read mga kapatid. Sabi niya rito, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi na may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Verse 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Verse 3, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at iyong tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Last verse, ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangadumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsilakan na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Okay, isunod natin verse 5. Ang magtagumpay ay darangtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa mga harapan at sa harapan ng kanyang mga anghel. Praise God. Praise the Lord. So tayo manalangin mga kapatid. Lord Jesus, nandito po kami minsan pa at kami po ay nagpapasalamat dahil napakabuti po naman sa amin. At sa araw na ito, God, hallelujah, kami po ay dumadalangin na hallelujah, yung mga salita ay aming pagpupulay-pulayan at dalangin ko na ito magsilbi na aming kalakasan habang kami po ay nag-aantay sa iyong muling pagpabalik. Salamat po, Ama. Dalangin ko yung anointing, use my mouth as your mouthpiece, O Lord Jesus, makipag-usap ka, Ama, sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. We need you, your anointing, the rhema of your words, O God. Hallelujah. And truly, not Lord, that I can do all things through you that strengthens me. Thank you, Father. This is our prayers in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, sa umaga nito, mga kapatid, praise God, ang ating tatalakayin ay may pinamagatang. Sabihin mo na rin sa katabi mo, hoy, gising! Sino rito mga kuya? Bakit may tinaturuan talaga nila eh? Atras kayo na yung salita nila. Paano mahal yung mga buhok nyo dyan? Amen. Okay, so dito sa ating inaaral mga kapatid na ang anghel ng iglesia sa Sardis, ito po mga kapatid ay mga believers o mga mananampalataya na sila po mga kapatid ay bagamat buhay, pero sa tingin ng Diyos sila ay unti-unti nang namamatay. Okay? Para silang tinatawag na living dead. O kaya sa mga palabas, ano yun? Zombie. Kapatid. So, a church or believers mga kapatid can experience the spiritual near death. Hindi lang mga kapatid, yung mga taong nakikita nyo sa ospital o kaya sa bahay na naghihingalo. Okay? Yung talagang agaw buhay natin, mga near-death experience mga kapatid. Same din sa ating mga spiritual na kalagayan, mararanasan ninyo ang tinatawag na spiritual near-death kung hindi tayo maingat. Amen. So, kung hindi tayo maingat mga kapatid, there's no more chance. Pero ito pong mga taga-Sardis mga kapatid, itong lugar na ito, sila po ay mga tao
na they are alive, awake, enthusiastic, nagpapagamit sila para nagiging routine na lang mga kapatid yung kanilang paglilingkod, pero may Diyos na nakakakita ng laman ng puso. Ang kanyang mga mata ng ating Panginoon, kita niya kung ang puso mo ay talagang nag-aalab ka sabay ng paglilingkod mo. O kaya naglilingkod ka na nagpapagamit ka sa gawain, pero wala na pala yung apoy. Mayroong ganun mga kapatid. Wala na yung zeal, wala na yung pagsisikap mo, yung kasigasigan mo na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, wala na pala. Parang ginagawa mo na lang na routine, parang kasi walang gagawa. Kaya, anong gagawin mo? Magpapagamit ka pa rin, pero yung pag-ibig, wala na. Unti-unti nang namamatay. Okay. Ang isang tao, pag pupunta sila ng doktor, magpapacheck up sila, di ba, most of the time, pag may nararamdaman na. Wala sa atin dito, especially lalo kung mahirap ka, healthy ka, pupunta ka ng doktor. Wala. Bakit? Kasi walang ganito. Pero sa mga mayayaman, sa mga mapera, sila po ay meron tinatawag na yearly check-up. Mayroon sila tinatawag na general check-up. Pero sa atin, pag may naramdaman na, hindi mo pala alam, nasa end stage na pala ang sakit mo, hindi mo alam. Nalaman mo na lang nung ikaw ay nagpa-check up. So, ganito yung nagiging sitwasyon mga kapatid, na ang doktor, syempre marami na yan, may diagnosis siya, tatanungin ka kung bakit, saan ba tayo nararamdaman mo, kailan mo pa nararamdaman niya, ano tinitake mo, maraming tanong, maraming interview. Amen. So, yung diagnosis na yan, mga kapatid, talagang tinitingnan maigit. Kaya hindi ka pwedeng mag-self-medication. Amen? Sa iba, umuubra, pero hindi sa lahat ng katawan kung pwede. Di ba ba, yung medical, pwede sa'yo, sa iba, hindi umuubra. Okay? Sa iba, walang tinatawag na side effect. Pero sa iba, meron. Okay? So, hindi dapat na tayo ay nagsa-self-medication. So, dito sa ating mga kapatid, praise God, ay mayroong tinatawag na sa ating spiritual na kalagayan, kailangan din tayong ma-diagnose. Amen? Ang Diyos ang nakakakita kasi hindi naman ang Diyos tumitingin lang sa panlabas mo. Pwedeng yung panloob mo mga kapatid ay deteriorated na pala, nasisira na, unti-unti ka na palang inuubos. Pero yung panglabas mo, hindi siya nakikita. Okay, kaya ngayon ba, nagugulat na lang. May cancer pala sila. Tapos nasa 4th stage na. Final stage na. Hindi nila alam. So, kailan lang nila malalaman pag nagpa-check up? Same as mga kapatid sa ating Panginoon, na tayo po ay sinusuri. Bawat punta mo rito, pumupunta ka dito mga kapatid, nakikita ng Diyos. Kung ang tao nakagawa sila ng x-ray machine, nakikita nila ang laman ng kaloob-looban mo, yung MRI, yung tinatawag na, ang pag-insan? CT scan. Yan yung mga technology na makikita yung mga internal organs mo. Okay, mga nilalaman niya, nakikita. So as ang ating Panginoon, nalubighan ng utak ng tao, kaya niyang makita hanggang tagos ng puso mo. Alam niya kung ano laman yan. Amen? Praise God. So, hallelujah. Ang ating Panginoon, nakikita niya rito kung sino yung ang spiritual nila ay malapit na matulog. Natutulog at spiritual, aabutin ka na sa tinatawag na spiritual near death. Alam ni Lord yan kung sino yung malapit na naglilingkod. So ang doktor, magpiprescribe siya na yun dahil mayroong kang karamdaman, kasi ang sakit mo, asthma, o kaya diabetes, o kaya high blood pressure. So magbibigay na siya na tinatawag na prescription. Itong i-take mo. Kung ikaw ay high blood, mayroong tinatawag na
losartan, at saka amlodipine. Okay? So, yan yung mga piniprescribe. So, ito po sa ating mga kapatid, let's say ba, mayroon namang tinatawag na yung nagkaroon na ng inflammatory, namamagana o tawag dito yung malala na, let's say ba, nasugat ka, hindi mo inasikaso, napabayaan mo. So, parang si Inigo, where's Inigo? Si Inigo, mayroon siyang problema sa kamay. Natusok lang, simple natusok lang mga kapatid, at nag-inflame, kumbaga namaga. So, hindi mo siya po pwede mga kapatid na iyan ay pabayaan. Naalala ko si Ate Ben, sinamahan ko pa yan sa community. At yung kamay niya ay simple na ginamitan lang niya ng nail cutter mga kapatid. At hindi siya aware na nasugat yung kamay niya. So, naglabas siya, naglinis, hindi niya akalain pumasok na infect. Pumasok yung mikrobyo na nagkaroon ng infection. Inignore niya sa kaisipan na ito naman ay gagaling. Sa konting alam niya gagaling. Pero, sa kasamang parang, hindi ko rin nagpatuloy mga kapatid. Talagang lumubo yung kanyang kamay. At dinala namin siya sa community. Huwag niyo nang paabutin mga kapatid na kung kailan malala na at saka pa lang kayo magpapadoktor. Dahil ako mismo nakita ko kung paano inoperahan ng doktor yung kanyang kamay. At yung doktor ay hindi basta-bastang doktor mga kapatid, napakasungit. Alam niyo ba yung karayom na para sa anesthesia? Pagtusok ng anesthesia mga kapatid, akala ko naman dahan-dahan lang itutusok yung karayom, parang dinerecho agad. Ako, grabe mga kapatid, tinitingnan ko. Ayaw na sanang tingnan, pero grabe yung doktor. Nung tinusukan mga kapatid, sabay kumuha ng gunting. Tinanggal yung part na kung saan ay nandun yung sa Pangasinan na. Tama ba? Okay? So tinanggal yun. Talagang nilinisan yung pinakaloob mga kapatid. Kitang-kita ko. Tapos noon gumamit siya ng betadine, pinasok niya yung bulak, talagang tinanggal yung part na kung saan nandun yung infected area. So, matindi mga kapatid, yung ginawa na proseso, binendahan, at alam ko yung ipag ko, hindi siya umayaman siguro si Nanay May, baka tinampal ko yung doktor. Ay masakit yung mga kapatid kasi talagang hindi pa umiepekto yung anesthesia, ginunting na niya, di ba? Grabe yun, kaya wag mo na paabutin Inigo na ganon. Inuman mo na ng antibiotic. Okay, so when you're taking antibiotics mga kapatid, tandaan po natin, ito ay piniprescribe and it is good for 2 weeks. Okay. Bakit itong antibiotic na to kailangan talaga i-consume mo in 2 weeks? Kasi yung bacteria, yan po ay papalik-balik yan. So in order na talagang ito ay completely na mawala, mamatay ang mga mikrobyo, kailangan i-take mo ang antibiotics ng 2 weeks. Okay. So, pagkatapos na in-antibiotic mo yan, anong susunod na? The process of healing starts. Okay? Mag-uumpisa na mag-hilom yung sakit. Siyempre, inuman mo pa rin yan ng tinatawag na ano ba yung para sa kirot? Mefenamic acid. Okay? Kasabay antibiotics mga kapatid. Siyempre, kapag ikaw mayroon kang alam ng mga herbal mga kapatid, let's say, yung mga bayabas, yung ilalaga mo, yung dahon ng bayabas, at yun ang ipanghuhugas mo bago mo siya lalagyan ng betadine. Okay? So, praise God. Hallelujah. So, ganun mga kapatid yung process. Sa atin bilang mga Kristiyano, ganun din ang proseso ng ating Panginoon. Okay. Mayroon din diagnosis na tinatawag. Hallelujah. At mayroon din tinatawag na remedy. May remedy ang ating Diyos. So, let's go back mga kapatid in verse 1 na sinasabi niya rito mga kapatid. Okay. Verse 2, sabi niya, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die.
For I have not found thy works perfect before God. Okay. So meron dito mga kapatid na sa Sardis kasi, dito sa lugar na ito, ay, hallelujah, sila po yung mga tao na they have this, yung bang magpagamit, may willingness sila magpagamit. Kung minsan siguro, itong mga taga-Sardis, napipilitan na lang na magpagamit sa gawain. So, dito mga kapatid, this church was a blessing. Naging pagpapala din naman sila dito sa Sardis community. Lumalabas sila, tinatawag na nag-explain sila ng Word of God sa mga tao, nagdo-door-knocking sila, o kaya umaakyat sila ng bus para mangaral mga kapatid. But the problem is, hallelujah, ang problema minsan, kapag nandun na yung minsan napipilitan ka, nawawala na yung zeal o yung kasigasigan mo, hindi mo na mamalayan, unti-unti ka na palang totally nanlalabing. Slowly yun mga kapatid, hindi yan biglaan. Dahan-dahan. Okay? Pag hindi ka maingat mga kapatid, dahan-dahan yan na ikaw ay manlalamig mga kapatid. Mga kapatid, the heart of the people na nandito sa Sardis mga kapatid, they turn to become cold. Nanlamig sila at ang kanilang paglilingkod ay namanhid. Alam niyo yung namamanhid? Di ba pag namanhid yung paa ninyo sa sobrang tagal nyo nakaupo kayo, di ba pag tayo ninyo, ang sakit na parang iba yung namamanhid na kahit anong ginaganyan mo para mag-circulate yung dugo. Okay, so the thing is, mayroon tinatawag mga kapatid na vital signs. Ang vital signs ginagamit nito sa ospital at ito yung blood pressure, yung kung may lagnat ka ba, yung pulse rate mo, okay ba? So ito yung mga vital signs. So yung vital signs mga kapatid, ito po, sa ating mga Kristiyano, kung susuriin ka ng ating Panginoon, ano kaya ang iyong temperatura? Ano kaya ang iyong estado o kalagayan mo ngayon sa harapan ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. So mahirap mga kapatid, kagaya sa nagkakasakit, pag ikaw hindi ka maingat sa katawan mo, hindi ka maingat, saan ka pupunta? Ha? Kain ka ng junk food, kain ka ng mga if you're a junkie person, alam mo yung junkie person, wala siyang iniisip na yung mga nutritional, mga yung bang, uy, masarap yung gulay, dapat yan sa katawan. Pero iniisip mo, burger, french fries, hotdog, tocino, ano pa? Marami mga kapatid, ito yung mga junks na pinapasok natin sa katawan at ito po ay nagbibigay ng mga sakit. Hello? So, iwasan natin yung mga junk food. Ang asawa ko, matakaw ng kanin. Sino dito matakaw ng bao? Amen. Taas ang kamay. Mataas ang kamay. Parang ayun. Sister Bibi. Ha? Tandaan po ninyo mga kapatid, pag tayo po ay, sa mga bata medyo okay pa yan, pero sa mga tumatanda, amen, medyo hinay-hinay na tayo sa pagkain ng mga ganyang bagay. Ang asawa ko ay madalas siyang pag ibinibipi ko ay umaabot ng 160 over 110. Okay? At alam niyo mga kapatid, pag kailangan, you need to ask God's wisdom. Panuhin ko ang Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng karunungan paano mapapababa yung blood pressure. And it came one time mga kapatid, mismo sa akin. Sinong mahilig ng soft drinks dyan? Boy, isa na ako dyan. Ha? Alam niyo one time, di ba si Nanay Joy, napakahilig magdala ng soft drinks palagi, no? Unlimited soft drinks. Buti wala siya ngayon dito. Hindi naman. Ha? Nagdadala siya isang case. Pero one time, here's the thing mga kapatid, makinig kayo. Nung uminom ako ng soft drinks, dahil masarap, lalo papalamig, ayaw mo yung soft drinks na maligam-gam. Ayaw mo, talagang bibila mo ng yelo. So sobrang lamig, talaga na-refresh ka,
Pero one time mga kapatid, may naramdaman akong bigla. Alam niyo sabi ng boses, yung kakainom mo ng soft drinks, yan ang magiging dahilan para maaga kang mamatay. Ha? Sabi, mga kapatid, ganun mga kapatid. Very clear, loud and clear yung boses. At doon ako nag-start mag-research. Okay? Tinitingnan ko minsan hindi ako, alam nyo, ako very sa paggamit ng cellphone. Hindi ako nanonood ng mga barilan, yung mga drama, wala yan mga kapatid. Ang pinanonood ko yung mga wholesome, yung matututo ako, yung ma-educate ako. Okay? So nanonood ako isang doktor, cardiologist, na ikwento ko na ito sa inyo, at sa kanya ako natuto. Okay? Bawas ang rice ngayon. Napakahirap. Mahirap, lalo kung masarap ang ulam. Diba? Pag masarap ang ulam, talagang, lalo kung talagang adobo yan, yung talagang nagmamantika, tapos lagyan mo ng patis, taob ang kaldero. Amen? Taob ang kaldero talaga dyan. Diba, Nanay Nita? Masasarap yung pagkain kahapon ni Nanay Nita. May lechon. Inaantayin sana namin, kaya lang, naisip namin, high blood yung asawa ko, tara na, uwi na tayo. So, alam nyo, natuto ako, at ang pagdadayet ay hindi nang nagdadayet kayo dahil gusto nyong magpa-sexy. Hindi kailangan na e-educate ang tao bakit kailangan niyang magbawas ng timbang. Kasi once na na-meet mo na yung ano ba yung tinatawag dito? Yung vital statistics. Ano ba yung vital statistics? 36, 34, 36. Okay? Na-meet niya na. Uy, eto na. Talagang na-meet ko na. Yung katawan na pang Miss Universe. Na-meet mo na. Pero mga kapatid, dahil ikaw ay laging nai-invite ng inyong manliligaw sa kainan, sa kung saan, nasira ang diet mo ngayon. Wasak. Kain kayo ng ice cream, inom kayo ng milk tea. Milk tea, sabi mga ganyan mga kapatid, kain ng cake, punta sa Boss Coffee. Diba? Tapos mga kapatid, di mo naman, lumulubo ka na naman. Nasisira na, yung 36, 24, 36, mamali 45, 36, yung 30 yung dito, napunta dito. Mga kapatid, pero, unawain natin, bakit kailangan mo huwag palagi? Yung minutes once in a while, okay lang yun. Sisirain niya ang katawan mo. Yung templo na ito ay para sa Panginoon. Okay, nakukuha po ba ninyo? The more na ikaw ay umiinom ng mga sugary, milk tea, ice cream, ice candy, ano pa? Soft drinks. Mga kapatid, ice pop, sabi niya. May kuha kayo ng ice pop. Alam niyo mga kapatid, unang-una, kapag ang inyong dugo ay bumalo na yung masyadong matatamis sa katawan ninyo, mahihirapan na mag-regulate ang inyong blood. So kaya kung papansin niyo may mga diabetes, sa ibaba ang tira. Nakikita ninyo namumuo ang dugo sa mga baba. Kasi ito yung number 1, nahihirapan na siyang umakyat. Okay? Nahihirapan na umakyat ang dugo dahil sa sobrang lato. Okay? So ano ngayon ang mangyayari? Nabubulok siya ngayon. Nag-i-start ngayon na mabulok dahil hindi na siya umakyat. Doon pa lang sa baba, nag-uumpisa na yung pagkabulok. Kaya, pinuputulan ng paa. At minsan, dahil sa katigasan ng ulo, patuloy pa rin mga kapatid, umaangat. Di ba nakakita na ba kayo ng naka-wheelchair, tapos ang putol na hanggang dito na? Nakakita na kayo? Yung putol na dalawa, dito na, putol na. Huwag na natin pakaputin sa ganun. Amen? Yung medyo nararamdaman mo na parang iba na, yung nararamdaman ng aking katawan, dapat nag-uumpis. Kasi katawan natin may sinasabi yan. Amen? Mag-aan yan na, nag-umpisa sa puso mo, parang hindi ka makahinga. Parang nahihirapan ka na.
yung pala, yung puso mo, nahihirapan na siya mga kapatid na mag-pump. Okay, nahihirapan na. Bakit? Sobrang cholesterol. Sobra-sobra mga kapatid. Tapos, ang masakit pa, ang tao, dinisign pala mga kapatid, na isang beses lang dapat kumakain sa isang araw. Uy! Isang beses lang pala. Mga kapatid na nasa likod, naiintindihan niyo ba? Isang beses lang daw. Tatakaw pala natin. 5 beses sa loob ng isang araw. Merong almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Ano susunod? Merienda, midnight snack. Kausap mo yung jowa mo. Ngat-ngat ka ng ngat-ngat. Kapatid, tapos ang iniinom mo, milk tea. Alam niyo mga kapatid, malapit kayo sa bukay. Ganyan pala mga kapatid. Pag wala tayong disiplina sa pagkain natin, lalo kung meron kang garita, sino rito may mga tindahan, huwag kayong kain ng kain. Up to the max, 2 beses sa isang araw. Oy, good na kami dyan. Buti na lang, may 2. Pero yung iba nalungkot kasi gusto ka talaga may hapunan. Okay, so yung point dito mga kapatid, praise God, na tinuturo natin is ang gusto ng ating Panginoon, especially sa ating when we talk about yung tinatawag na spiritual near death. Okay. Marami rin tayo, lahat tayo dito, majority na narito mga kapatid, we are believers. Amen? Lahat tayo mananampalataya. Hindi ibig sabihin mga kapatid na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, i-stop na kayo. Ang iba, nagpatuloy. Pero, nagpapatuloy mga kapatid, pero sakang. Ano ibig sabihin nun? Kristiyano ka pero sakang ka. Yung isa, nasa Panginoon, yung isa nasa sanlibutan. So ngayon mga kapatid, ang masakit, kaya nagkakaroon ng tinatawag na spiritual slumber o yung spiritual mo natutulog na. Bakit? Kasi wala kang appetite sa Word of God. Ang appetite mo nasaan? Nandun sa ML. Ang dami mong oras dyan. Talagang, tapos may kalaro ka pa. Ang dami-dami mong oras dyan. Tapos, maaalala mo lang si Lord pag matutulog ka lang. Hello? Maaalala mo si Lord, ay, ang dami mo nang napanood, ng mga drama, ang dami mo nang pinanood, ng kung ano-ano. Pero mga kapatid, hindi mo lang naalala na nagbasa. Hindi mo lang naalala mga kapatid na manalangin. Hello, marami nandito. Huwag binigtas ang kamay nyo. Kapatid, marami nandito. Kaya nagtataka kayo, bakit pag pumunta kayo sa church, parang napipilitan na lang. Wala na yung tinatawag mga kapatid na yung spiritual zealous o yung pagiging masigasig. Gabi pa lang, ng Sabado, nakaplansya na, excited na, naku, linggo na naman, thank you Lord. Yung mga taga-aliway-wek, nag-practice pa yan kahapon, mga kapatid. Doon kila Nanay Lita. They are very excited. Kasi first time nilang aawit, group singing, mga kapatid. Talaga nag-practice sila. Ganyan sila ka-excited. Kumusta naman ang mga taga-Namulan? Yung sinasabi ni Brother Delmer, nung kami, nung mga panahon namin, talaga ang inaawit namin, yung inaawit nyo ngayon, inaawit din namin, kumusta na yung ngayon? Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ngayon, hindi yung nakarampang mga taon. Amen? Hallelujah! So, nasaan na yun mga kapatid? Nawawala na mga kapatid. Praise God! Nagkakaroon na tayong tinatawag na less on prayer. Ano pa? Nawawala na tayo na yung tinatawag na yung gratitude. Nawawala na yan mga kapatid. So nagkakaroon ng tinatawag na compromising. Okay. Ito yung nakakalungkot mga kapatid. Kaya
Hallelujah. Sa mga Kristiyano, mga kapatid, itong sinasabi ng ating Panginoon ngayon, na andito ang Diyos para ikaw ay i-CPR. Hello? Alam niyo yung CPR? Yung alam niyo namamatay na, nire-revive. Mga kapatid, ginaganyan. Ewan ko kung nakakita na kayo. Yung lalaki, ha? Tapos nire-revive. Ganyan, mga kapatid. Binubuhay. Binibigyan ng chance. Ganon, mga kapatid, ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Kung ikaw ay naghihinga muna, mga kapatid, nandito ang ating Diyos. He is willing to give you a CPR, mga kapatid. He wants to revive our spiritual vitality. Praise God. Hallelujah. So, ano yung problem, mga kapatid, dito ng church in Sardis? Sabi niya dito, mga kapatid, merong binigay ang Diyos sa sabi niya, sa verse 2, wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of God. Ibig sabihin, mga kapatid, bawat isa pala sa atin, mayroon tayong divine assignment. At yung divine assignment natin yan, kailangan matapos yan. We will not let the things undone. Hindi dapat na aalis tayo sa planetang ito na hindi natin natapos yung assignment natin. Okay? So, kailangan finished assignment. Okay. Hallelujah. So, praise God. Ang sinasabi dito, mga kapatid, is kung dati, ang aga-aga natin, pumupunta sa church. Yung ibang aga-aga talaga, makikita mo sila nandito. Ngayon, wala na. Bakit? Ano pa, mga kapatid? Yung may mga kapatiran na they want to be used by God. Pero, mga kapatid, sinasabayan ng mga worldly things. You cannot serve the two masters. Ha? Hindi nyo kayang mamangka sa dalawang ilog. Kasi yung isa, sabi ng Biblia, yung isa ay hahamakin mo at yung isa ay paglilingkuran mo. So, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. So, ito yung nagiging problema, mga kapatid, na bilang Kristiyano, sabi nga, mga kapatid, na ito yung nagiging binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay bigyan ng tinatawag na revival. Okay, what is revival, mga kapatid? Nire-revive, from the word revive, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Kasi hindi lahat ng Kristiyano na pumapasok sa loob ng church, they are on fire in God. Hindi lahat ng pumapasok sa church, mga kapatid, ay talagang makikita mo yung hindi mo nakikita nagbibingas pa. Ang iba dyan, usok na lang ang makikita mo. Wala na. Ang mga kapatid. Hallelujah. So, mayroon dito, mga kapatid, na sabi niya, and if you are not watchful, hindi tayo mapagbantay. Sabi rito sa binasa natin, mga kapatid, na verse 2, okay, sa Tagalog natin basahin para maganda. Sabi niya, magpuyat ka, hindi para mag-cellphone, hindi para mag-mobile legend, hindi para kausapin ng jowa mo. Dapat meron kang boundaries. Hello? Kailangan ang tao natutulog alas 10:30 to the max. Dapat nasa higaan na yan, natutulog na. Ang iba, anong ginagawa? Ay, merong merong i-justify nila. Kasi may assignment kami. Hindi ba tapos yung assignment, kapatid? Pero dito, mga kapatid, bakit ba, ito yung question ko, bakit yung iba, tawag dito, yung assignment, umaabot talaga ng alas 12. Diba pag nagtuturo naman yung teacher, pag nagtuturo yung teacher, diba, nag-jot down ka naman, at saka hindi naman magbibigay yung teacher ng isang libro sa sagutan mo. Meron ba ganun, madam? Engineer, isang libro, bibigay sa'yo, ito sagutan mo bukas, ipasa mo yan. Di ba walang ganon? Walang ganon. May may series yan, mga kapatid. The question is, hello, ba't may ngipin? Kapatid, ang question ko,
Bakit inaabot ng hating gabi? Bakit inaabot ng hanggang alauna, alas 2, alas 3? Mahirap daw. Okay. O kasi pag-engineer talaga, pag-engineer. Pero, kumusta naman yung iba? Hindi naman lahat nandito engineer. Hindi naman lahat engineer. Pero bakit inaabot ang kanilang tulog ng alauna, alas 2, alas 3? Anong ginagawa nyo, Brother Inigo? Mga ganyan na ano? Nagpupuyat ka ba? Ay, very good si Inigo, O, yung iba lang ano? O, yung iba huwag kayong magpupuyat na wala naman dapat na pagpuyatan. Sabi niya, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Ibig sabihin, mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon na ikaw bilang Kristiyano, akala mo okay ka pa kasi nakikita ka yung pastor, pupunta ka, pag may practice, pupunta ka, o di kaya pag halimbawa nakikita ka, pero hati pala ang iyong paglilingkod. Ito yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na magpuyat ka. Okay, magpuyat at sabi niya, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Ibig sabihin, mayroon pa palang natitira. Paano kung wala nang natira? Kapatid, paano kung halos talaga nahihirapan ka nang makarecover? The truth is, kapag ang prayer life mo ay 0 level, huwag kang umasa, mga kapatid, na marirevive ka pa. Amen? Kapag ang prayer life mo, mga kapatid, kasi ito yung thermostat, mga kapatid, dito mo malalaman kung ano ang temperature. Kung baga sa ibang bansa sa Canada, yung thermostat ginagamit siya para malaman kung anong temperature sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay. Okay? So titingnan mo kung nasa 20 ba siya, nasa 30 o nasa 40. So kung ilalagay mo yung thermostat mo sa 30 or sa 25, which is normal, okay ang kondisyon ng kwarto. Kaya. So, ganun din sa atin. Kapag ang thermostat, dito mo malalaman yung ating spiritual thermostat, mga kapatid. Pag ang spiritual life mo, yung prayer life mo, bagsak, makikita ngayon yan sa buhay mo. Amen? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Madaling malaman, mga kapatid, kapag ikaw ay nanghihina. Madaling malaman kung ikaw ay nagka-problema, kung saan-saan ka nagtatanong, humihingi ng advice. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, na mahilig kang manalangin, full of prayer, mga kapatid, kahit anong bagyo pa nagdumating sa buhay mo, nakakayanan mo yan. Amen? Nakakaya niyo pa ba? Sino rito ang nagkakaroon ng tinatawag na devotion? Meron siyang personal devotion sa ating Panginoon. Yung devotion, ito po yung magpipray ka the moment na ikaw ay bumangon. Gumising ka, mga kapatid, hinahanap mo na ang presensya ng Diyos. Tandaan ninyo, ito sasabihin ko sa inyo, kapag consistent ka, you are praying, consistency, mga kapatid, praise God, sasabihin ko sa iyo, yung future mo maganda. Amen? Kasi stable. Pero pag ang prayer life mo, reading mo, napabayaan mo sila, meditation mo, napabayaan mo, mga kapatid, you are the number 1 target ng kaaway. Di ba ito, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag mainit ka sa harapan ng ating Panginoon, lagi ka nagpe-pray, nagbabasa ka, tandaan ninyo ang demonyo, hindi kayo basta-basta mahawakan. You are untouchable. Pero pag ikaw ay nanlalamig na sa paglilingkod sa Panginoon, naku, yung pusa, di ba? Yung pusa, pag nakita niya yung iniihaw mo, nandun sa apoy, hindi niya yung basta-basta ganyanin. Takot siya sa apoy. Ayaw niya. Pero pansinin mo, iwanan mo yung iniihaw mo, malamig na. Wala, kawawa ka, wala kang kakainin. Karanasan niyo ba na meron kayong pagkain, tinakbo ng pusa, kulang na lang, siya na yung pinuto nyo. Dahil yung paborito ninyo, na iniwan ninyo, inyamot-amot mo, mga kapatid, pagkatapos, yung pusa lang pala ang kakain.
Di ba kulang na lang, kumuha ka ng rifle, Armalite, ha? Barilin mo talaga. Amen? So, ganun mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, pag ikaw ay nanlalamig na, wala ka ng ganang umaten, wala ka ng ganang sumama sa practice, wala ka ng ganang sumama sa prayer meeting, o di kaya sa Bible study, o di kaya sa OBS. Pag nawala lahat yan mga kapatid, tandaan ninyo, nanlalamig ka na sa Panginoon. Wala na yung ibibigay mo sana sa Panginoon na pasasalamat, wala na. Mga kapatid, that is the sign na ikaw ay nanlalamig na. Amen? Hello? Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Slumber, o yung, ito yung spiritual asleep mga kapatid. Ito po ay tinatawag na terminal disease. Okay, terminal, malalang sakit na ito kapag ikaw ay nagkakaroon ng tinatawag na spiritual na pagkatulog. Okay? Ibig sabihin, binibigyan mo ng daan ang kaaway kapag ikaw ay nanlalamig. Okay? So, little by little mga kapatid, pag hindi mo yan inasikaso, hindi mo ginawa ng paraan, yung panlalamig na nararanasan mo na nafe-feel mo sa paglilingkod kay Lord mga kapatid, eventually mga kapatid, matatalo ka ni Satanas. Yung dati mga kapatid na ikaw ay nandito tuwing linggo, ngayon hindi ka na mahanap. Hindi ka na mahanap. Bakit? Tinapos ka na ni Satanas. Doon ka na makikita doon sa sakungan, makikita ka na doon sa inuman, makikita ka na doon sa bigbuhan, doon ka na makikita. Amen? So, yan yung mahirap mga kapatid. So, be watchful and alert of his schemes. Matalino ang kaaway mga kapatid. Kung matalino ka, mas matalino siya. Alam niya, kilos mo pa lang, alam na niya. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya mga kapatid, yung kung ano yung nasa isip mo, kung ang kahinaan mo ay babae, o kaya ang kahinaan mo ay lalaki, o ang kahinaan mo ay pera, ang kahinaan mo ay sugal. Alam niya yan. Kaya mag-ingat tayo. Kaya sinasabi ng Biblia, mag-ingat, maging mapagbantay tayo. Dahil the moment na pinabayaan mo yung iyong spiritual alertness, yung pagiging watchful mo, napabayaan mo talaga yan. Ang kaaway is like the devil is like a roaring lion, sabi nga ng Bible. Seeking whom he may devour. So, naghahanap niya, tinitignan niya, ako, ito si Jimmy. Tignan ko dyan. Kasi alam niya. Di ba naalala niyo, lagi kong sinasabi sa inyo, when you are a prayerful person, maidit ka na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka basta-basta mahawakan ng demonyo. Alam niyo, kanina lang, mayroong isang binatilyo o binata na inilipid ngayong araw na ito. Okay. At nakakalungkot dahil itong dalawang binatilyo na ito, itong mga binata na ito, ay sila po mga kapatid ay namatay sa kahulos-hulos, yung bang grabing pagkamatay. At sila po mga kapatid, dahil ito'y maganda pag ikaw ay nasa Panginoon, nakakarinig ka ng salita ng ating Diyos. Dahil maiiwasan mo, kagaya nitong dalawang batang ito, alauna ng madaling araw, pumunta sa inuman, pumunta pa doon sa Bilmali, nakikiumatin ng inuman. At ngayon mga kapatid, sila po ay nag-angkasan sa single. At dahil lasing na yung driver mga kapatid, lasing na yung driver, hindi na nila akalain na sila ay babangga sa isang Hilux na truck. Okay? Hindi ko alam kung Hilux o Conquest o whatever. Basta truck siya. Alam niyo mga kapatid, namatay sila on the spot. Namatay sila on the spot. Ang nakakalungkot, ang mga batang ito na dapat sana nakarinig ng salita ng Diyos, wala na silang marinig. Ang masakit, matitigas ang ulo nila.
Matigas sa mga ulong mga bata, meron ba dito? Ha? Hello? Yung mga matitigas ang ulo dyan, yung agay-tal-talong dami, atin mo na. Ha? Yung hindi nakikinig. Sinasabihan ng lola, huwag ka nang lalabas ng ganitong oras. Dahil matidisgrasya ka. Matigas ang ulo. Pinuli na daw. Dahil matigas ang ulo. Ano ang ending? Maagang nategi. Patay, mga kapatid. So, ngayon, alam niyo mga kapatid, pasalamat tayo. Kayo ng mga kabataan na nandito. Nakakarinig kayo ng salita ng ating Panginoon. Pero sana lang, hindi lang dito mga kapatid, na kayo ay matitino tingnan dito. Sana lang, kahit sa bahay, hindi kayo, yung bang para sa magulang, yung bang ibabaano na kayo, ang gagabay, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? May sinabi ang Biblia mga kapatid. Igalang mo ang iyong mga magulang para ano? Humaba ang iyong buhay. Taninin nyo ang inyong mga sarili, mga kapatid. Kayo ba? Ako ba'y masunurin kay nanay at tatay? Ha? Kaya kung gusto nyo humaba ang gulay, humaba ang gulay. Ha? Kung gusto nyo humaba ang buhay, hindi yung gulay, igalang ninyo ang inyong mga magulang. May nagsabi mga kapatid, naalala ko lang, sabi na, ang gulay daw pampahaba ng buhay. Sabi ng bata, hindi na tayo mamamatay. Kasi, pampahaba ng buhay, di wala nang mamamatay. Ha? So, sa ating mga kapatid, sumunod tayo sa ating mga magulang dahil mayroong pangako ang Diyos. Marami na akong nakita mga kapatid na masuwayin sa magulang. Maagang kinuha. At saka hindi lang yun mga kapatid. Sira ang pamilya. Yung hindi nakikinig, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag nagkakras kayo, sabi ng bilin lagi ng bilin ng nanay ninyo na sinasabi ba, anak, huwag ka muna mag-asawa, tapusin mo na pag-aaral mo. Matigas ang ulo mo. Nakikipagkita ka sa jowa mo lagi na, uy, alam yun, kailan ba yun? Pumunta kami sa dagat. Uy, may nakita ako mga kapatid, mag-jowa ito, sabi ko. Mag-jowa, talaga ayaw nila maghiwalay, talaga para sila alam niya yung mga itik. Para sila hindi pala itik, para mga kitik-itik. Pag-aslaw silang dalawa. Sabi ko po, wala sila kasi privacy. Kasi baka mahal yung renta sa hotel. Kaya hindi nila magawa, kaya kung ano na ginagawa, naghali ka na ka. Ano ba? Kapatid, sana wag mo kayo makita ron ha, dahil alapitan mo kayo talaga doon. At sasabunutan ko kayo. Hindi, joke lang. Wag mo kayo makita ron ha. Kasi pangit mga kapatid, nakikita ko ang laswag. Kapatid. Kaya pag nag-aaral pa kayo, mag-aaral muna kayo. Pag habang may pang-paaral, mag-aaral kayo. Pag wala na pang-paaral, huminto kayo, magtrabaho kayo. Pag agad yung, wala na kasi pang-paaral, mag-asawa na ako. Hindi yun ang solusyon mga kapatid. Alam nyo, hallelujah, naalala ko na naman yung ating sa totoo lang, ang pag-aasawa, ito po ay dapat nasa ustong bulang na. Okay? Yung lalaki, may pambili na ng house and lot, may kotse na, hindi yung may lupa pero nasa paso, hindi yun mga kapatid. Dapat talagang stable na mga kapatid. Ang mahal ng pampers, diaper, gatas mga kapatid. Pagkatapos hihigin nyo pa kay nanay. Ay, mahiya naman kayo mga kapatid. Kaya dito, dinidiscourage ko talaga. Yung mga, si Brother Delben, hindi ko rin dinidiscourage. Tinutulak na namin yan talaga. Pati si Ting, tinutulak na namin yan eh. Ewan ko ba? Na-expired na ata sila. Kapatid, kaya habang kayo ay may pampaaral ay binibigay ang magulang ninyo, mag-aral kayo maigi. Pag natapos na, yun na mga kapatid. Yung talaga
praise the Lord. Unahin na natin, abutin tayo ng stress dito. Okay, praise God. What is spiritual slumber? Ano ba ibig sabihin nito? A state of complacency, lack of spiritual alertness, where a person is alive physically but dull to God's purpose, warning or calling. So ito yun mga kapatid na sinasabi na meaning na ito mga kapatid, nawalan ka na ng gana. Wala ka ng appetite sa mga bagay-bagay panglangit mga kapatid. Praise God. So anong mga reason, anong key o causes ng spiritual distractions na ito mga kapatid? Unconfessed sins. Bakit? Anong nangyari dyan? Commercial daw. Amen. So number 1, unconfessed sin. Okay, ito yung nagiging dahilan. Kung meron pa kayong itinatago mga kasalanan, expose nyo na yan kay Lord. Okay? Sabihin natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung magiging hadlang. Ang kasalanan, gaano kaliit man ang kasalanan mo, ito yung magiging hadlang mga kapatid para ikaw ay lumago. Next mga kapatid is neglect of spiritual discipline. Prayer is the key. Bible study, meditation, at kailangan tayo po ay nare-refresh. Alam niyo yung mga cellphones niyo, di ba napapansin niyo yung mga cellphone niyo minsan naglo-loading? Naglo-loading. Kahit yung mga laptops, mga kapatid, naglo-loading. Ano ang kailangan dyan? Engineer. Di ba nire-refresh? Tama ba? Pinuput, tino-troubleshoot, ano pa? Meron yung restart. Tama? Nire-restart. Yung cellphone ko, ganyan, napakabagal. Ha? Meron akong iseselo, ano pa ma, napakabagal. So, anong ginagawa ko? Nire-restart ko siya. Nire-refresh ko siya. So, parang mabilis na naman. Ganun din sa ating mga kapatid. Praise God. Ang gusto ng ating Panginoon, tayo po ay ma-refresh uli. Ma-restart uli mga kapatid. Dahil kapag you are being, nag-burn out ka ng mga kapatid, sobrang masyado ka nang punong-punong mga kapatid, nag-drain ka na sa klase, pag nag-aaral ka, meron kang trabaho, o di kaya ikaw may negosyo, napaghalo-halo mo na mga kapatid, magkakaroon ka na tinatawag na spiritual burnout mga kapatid. So, kailangan natin na ma-refresh. Third mga kapatid is worldly distraction and pleasures. Praise God. Pag masyado na tayo na-attach dito sa tinatawag mga kapatid na mga bagay sa sanlibutan, tatabangan ka talagang maglingkod sa Diyos. Hello? Sabi ko nga, minsan, sa atin nagbilang mga believers, hindi minsan inaalad ng Diyos na ibigay, ulunurin ka sa kayamanan. Hindi inaalad ng Diyos. Bakit? Kasi pwede mo siyang makalimutan. Amen? Madali mo makalimutan ng Diyos pag ikaw ay masyadong maraming kayamanan. Pero kung nararamdaman mo yung sapat, mga kapatid, kumpleto, may pera ka, may Jesus ka pa. Nababalance mo mga kapatid. Whereas yung marami kang pera, tapos mga kapatid, ang mga barkada mo, puro ang alam mga magsugal, uminom, yan ang mga bisyo nila mga kapatid, mawawala ka talaga. Masasidetrack ka talaga mga kapatid. So, remember the spiritual priorities natin mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, next is lack of fellowship. Bakit mayroon tayong kagaya nito na fellowship? Bakit kailangan mo may ka-fellowship? Kasi pag walang fellowship mga kapatid, and you are being mingled with the people na hindi kilala ang Diyos, mawawala ka. Kasi halimbawa, believer ka, pagkatapos, alam mo ang salita ng Diyos, and majority, totoo ito mga kapatid, kadalasan, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, tapos may nanliligaw sa'yo, na hindi mananampalataya,
hindi kayo parehas ng pananampalataya. Mas nahihila si believer. Amen? Totoo ito mga kapatid, marami na ako na nakita na mga tao na naglingkod sa ating Panginoon at pagkatapos dahil sa kanilang mga kahinaan, sila ay natukso hanggang sa sila po mga kapatid ay nagpakasal, hanggang sa sila po mga kapatid ay itong si babae o itong si lalaki nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya we need to be alert. Be watchful. Maging mapagbantay tayo. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nanghihina na, hello, anong kailangan mong gawin? Lumuhod ka sa presensya ng Diyos. Hello, anong remedy? Ano ang gamot, mga kapatid, kung ikaw ay nanlalamig na? Kung pakiramdam mo parang wala ka nang nafe-feel na parang ayaw mo nang mag-serve sa Panginoon, kailangan mo nang lumuhod. Remember mga kapatid, mayroon yung isang lalaki at sabi niya, Pastor, ayoko nang umattend. Kasi nangihina na ako, hindi ko gusto na mag-serve sa Panginoon. At sabi ng pastor, huwag mo sa akin sabihin mo kay Lord. Pumunta ka dun sa altar, doon ka makipag-usap sa Kanya. At alam niyo mga kapatid, pumunta yung batang ito, kung binata na ito pumunta sa presensya ng Diyos, at sinabi niya, Lord, pagod na. At doon tumulo ang kanyang luha. Niyakap siya ng ating Panginoon. At dahil sa pagyakap ng Diyos sa kanya, ang sabi niya sa pastor, hindi na po ako aalis. Bakit? Kasi na-refresh siya sa presensya ng ating Diyos. Yun yung kailangan ng tao kasi. Kailangan natin ma-refresh. Lalo kung ang dami mo na pinagdadaan ng pagsubok, hindi mo na alam kung si A, B, C, alin dyan sa tatlo niya nang uunahin mo kasi tampak ka ng problema. Hindi mo na alam. Pero, there's only one thing that you can do. You need to renew your vow sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Yung sinasabi mga kapatid na yung first love mo sa Panginoon. Yung na-inlove ka talaga sa Panginoon. Yung nung naramdaman mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, halos ayaw mo umalis sa presensya niya. Na halos gusto mo basahin mo. Alam mo, yung pagbabasa ng Biblia ay isa sa napakagandang remedy kung gusto mo na ma-renew ka. Yung gusto mo na ikaw ay lumago. Gusto mo ba lumago sa paglilingkod? Kung gusto mo talagang lumago, itong kainin, pagkain ng kaluluwa, ang salita ng Diyos. Bakit salita ng Diyos mga kapatid? Kasi itong salita na to ay para sa mga taong may kaluluwa. Tanungin kung katabi mo may kaluluwa ka. Amen. Praise God. Kasi yung baboy, walang kaluluwa yan. Hindi naman ginawa yung Biblia para sa mga hayop kasi wala naman silang kaluluwa. Kanino inihabilin ng Diyos ang salita? Doon sa mga tao may kaluluwa. At tayo yun. Amen? So, ito yung sinasabi na mapapapuntang langit. Amen? Pagtanong, sabi ko nga nung burol ni Pastor Rialino, pinangaral mga kapatid, lagi ko itong sinasabi kahit saan ako mapunta. Pagtanongin mo ang isang tao na bagong salta sa church, alam mo ba kung saan ka pupunta pagkatapos sa buhay na ito? 100% ang sagot, hindi ko po alam. Amen? Ikaw, brother, alam mo ba, pag natapos ang buhay mo rito, alam mo kung saan ka pupunta? O, hindi mo rin na ikaw, brother, alam mo, hindi mo rin alam. Kaya ito, pinapakilala namin si Jesus Christ. Amen? Sabi ng Biblia, He is the way, the truth, and the life. Siya yung buhay, ang katotohanan at ang daan. Kung gusto mo makarating kay Lord sa ating Panginoong Yesus, siya ang iyong pwedeng kausapin dito. Lord, gusto ko na pag natapos ang buhay ko nito, Lord, gusto ko doon ako sa iyo. Amen? Kasi hindi po lahat ng namatay. Hindi lahat ng namamatay
Eh, mabait naman yung kapatid ko eh. Bakit pupunta ng impyerno yan? Mabait naman yan. Walang nirate yan. Hindi nang hold up ng bangko yan. Hindi naman pumatay ng tao yan. Hindi po doon sa good works. Hindi sa mabuting gawa. Puta, ikaw ay maliligtas. Hindi yon. Ano sabi ng Biblia? Kailangan mong ipanganak na muli doon sa karya ng Diyos. Anong kapanganakan? Pinanganak tayo dito, physical birth natin. Meron tayong birth certificate, mga kapatid. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi ni Lord Jesus, John 3:3, John 3:5, except a man be born again. Maliban ng isang tao ay ipanganak na muli. Ipanganak na muli? Paano ipapanganak na muli? Ha? Paano ipapanganak? Papasok ba uli ako doon sa sinapupunan ng nanay ko tapos ilalabas uli ako? Hindi, mawawasak yung matris. Ha? Mawawasak yung matris ng nanay. Kasi papanganak ko eh. Pero ang kaisipan kasi natin, panganak dito lang. Yung kapanganakan na sinasabi na ipapanganak ka muli, doon naman sa langit yun. Okay? May dalawang kapanganakan kung hindi. I was a Catholic before and I don't know these things before. Ngayon, alam ko na, minaster ko talaga, na ang tao pala may dalawang kapanganakan. Dapat, una dito sa physical at mayroong spiritual na kapanganakan. So, ibig sabihin, ikaw at ako, tumanggap tayo sa ating Panginoon, wala kang kaduda-duda na sigurado mga kapatid, langit ang punta mo. Bakit? You meet the requirements. Na-meet mo yung requirements. Ano yung requirements? John 3:5, except a man be born of and of ano sunod? Ano daw? Umira kayo. Ano tayo, Sister Jeline? Ano daw? Except a man be born of water and of the Spirit, ano daw? He cannot enter. Maliban ng isang tao ay pinanganak na muli. Ano? Maliban ng isang tao ay mabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, hindi niya mapapasok yung kaharian ng Diyos. Yung una sinabi niya, John 3:3, hindi mo makikita. Sumunod, John 3:5, hindi mo mapapasok. So, anong requirements? Water baptism. Ano yung water baptism, mga kapatid? Ito yung bago ka ilubog sa tubig, kinakailangan ikaw ay meron mo ng repentance. Kailangan hindi ka ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng mga ginawa mong mga kasalanan. At doon, mga kapatid, tatanggapin ka ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Lahat tayo rito. Mamamatay tayo rito. Meron ba dito ayaw mamatay? Sa ayaw at sa gusto mo. Ha? Sa ayaw at sa gusto mo, tayo, ikaw at ako ay may mamamatay. For to be to live is Christ and to die is gain. Mayroong, di ba sabi niya, for to be to live is Christ and to die. Ibig sabihin, mamamatay ka talaga. Ha? Pero kapag kinabangan ang pagkamatay mo, bakit? Wala namang may flesh and blood na papasok sa langit. Hindi ka makakapasok doon na meron kang dugo at laman. Amen? Kailangan mo munang, mamatay. So doon mo pala mapapasok ang langit na pangako ng ating Panginoon doon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Amen? Maraming mga namatay, maraming inililibig, pinuposisyon pa yung kanilang mga kabaong mga kapatid. But the question is, saan pupunta ang kaluluwa niyan? Amen? Saan pupunta ang kaluluwa ng tao ito na namatay? Ikaw at ako mga kapatid, hindi kinuha agad ng Diyos ang buhay ko. Tinanggap ko ang ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Praise God. At hindi natapos doon. Anong ginawa ko? Nagsikap ako na saliksikin ang salita ng Diyos, nagpagamit ako sa Panginoon. Amen? So, hindi lang ibig sabihin na ikaw ay tinawag ng Panginoon para umupo lang dyan. Mayroon kang divine assignment na ibinigay sa inyo na sinasabi ng Biblia na mayroon tayong unfinished na tinatawag ito na gawa.
At ayaw ng Diyos hanggat maaari na kukunin yung buhay natin na hindi mo natapos ang iyong trabaho sa Kanya. Kaya, ikaw at ako mga kapatid, may purpose si Lord. Bakit tayo nandito? Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sinabi na rito mga kapatid, hallelujah. Last verse, and yung verse 5, ang magtagumpay ay daraptan gayon ng mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin mga kapatid, sikapin natin na lumakad ng tama, lumakad sa katuwiran, lumakad sa kabanalan mga kapatid. Dahil malino na sinasabi rito na tayo po ay dadapitan ng Diyos ng ano daw? Ng mapuputing damit. Hello, pagsikapan doon natin. Kung ikaw kapatid nanghihina ka, kung ikaw nakakaranas ka ng panlalamig sa paglilingkod sa ating Panginoon, there is something lacking. May problema, kaya ka nanghihina, kaya ka nanlalamig, kaya ayaw mo nang umakyat dahil may problema ang inner mo. Kinakailangan ipaayos natin sa ating Panginoon yung mga bagay mga kapatid na malapit ng sabi ng Biblia mga kapatid na malapit ng mamatay. Ibig sabihin, kung spiritual yung mga kapatid, parang ayaw mo na gusto mo mag-backslide. Ito yung part na malapit ng mamatay. At kailangan mo ma-revive. Kailangan mo ma-refresh. Amen. Praise God. Hallelujah. So sa atin dito, I advise mga kapatid, if you want a total growth, gusto nyo lumago, gusto nyo talaga na magamit kayo ng ating Panginoon, nasa inyo po yan. Amen. Nandito kami, tutulungan namin kayo kung paano, because I've been serving the Lord for 30 years. At napakaraming mga bagay na dumaan sa 30 years na yan. Amen. Praise God. Sa inyo, yung iba rito, matagal na rin, but I advise, kahit po sa mga matatagal na naglingkod sa Panginoon, make sure tayo po ay nare-refresh. Make sure mga kapatid na, huwag tayong complacent mga kapatid na, ay matagal na ako naglingkod sa Panginoon, sigurado yan sa langit ang punta ko. Only God can tell. Si Lord lang talaga makapagsasabi kung ano ba ang ginawa mo habang nandito ka pa. Amen? Hindi basihan yung length ng pinaglingkod mo. Hindi basihan ang pinag-uusapan dito, tinarabaho mo ba ang kaligtasan mo? Ano ibig sabihin tinarabaho? Tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon pero hindi doon natapos. We kept on doing what is pleasing, what is the things mga kapatid na iniwan ng ating Panginoon. Ano yung iniwan? We need to seek and save the lost. Yan ang trabaho natin mga kapatid. Naligtas ka, ikaw at ako, ang kailangan natin ngayon, tayo naman ang mag-aakay sa kanila. Amen? Tayo naman ang magpapaalala sa kanila. Tayo naman ang mag-i-encourage sa kanila. Praise God. Shall we all stand mga kapatid? There are signs of your spiritual, yung signs of spiritually asleep. Kung dito